Wow, ang laki na! No guard. Ang pawala rin to ng lamig to. Yay! Hindi tayo makapagluto na maayos. So, ito yung pangharang niya mga kapatid. Ang bilis lang ng araw, October na. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog at nandito na nga po tayo sa Kampanalig. Ngayong umaga na ito ay re-ready ko na yung mga gamit ko na dadaling ko sa biyahe. Siyempre pag pupunta tayo sa malamig na lugar, kailangan natin ng makakapal na jacket. At buti na lang meron ako nun, kaya i-impake na natin. Kailangan talaga natin ng makapal na jacket doon, baka hindi tayo mapakali o hindi tayo makatulog doon sa sobrang lamig mga kapanalig. Ininit ko muna itong nilaga ni Kuya kahapon mga kapanalig na pansit-pansitan para makainom muna tayo at mainitan yung tiyan. Yan, pansit-pansitan. Okay na yan, kumukulo na siya. Good morning. Ay, si Utol oh. Trabaho kayo? Salamat kay Utol dito sa pansit-pansitan. Effective talaga to. Effective. Pwede na ulit uminom. Halong kating ko lang yung mga jacket ko dito. Ang tagal ko na kasing hindi nagagamit. Magulo yung kwarto ko. Kaya ayusin ko na rin mga kapanalig no. Dahil nung umuwi ako nung nakaraan, nagalungkat din ako. Kaya ayan. Masanay na kayo. Sa biyahe namin na to mga kapanalig, dalawa nga lang po kami ni Kuya JP. Si Kuya Boy, hindi rin talaga uubra. Nakita naman natin yung driving skills ni Kuya Boy nung pumunta kami sa General na car at saka sa Laguna. Medyo talagang kabado pa si Kuya Boy. Paano pa kaya doon sa mga matataas na lugar at makikipot talaga na daan tapos bangin pa yung pinakagilid. Baka yung taranta niya matriple mga kapanalig. Kaya ano muna, practice muna si Kuya Boy ng driving. Eto, meron ako dito jacket. Ayan o. Eto, magagamit ko na siya. Eto, makapal talaga. Pambundok talaga to eh. Lalaban ko na lang pagdating doon sa Nabotas. Pagpag muna natin dahil maalikabok pa. Magkalikot na tayo ng mga gamit habang maaga. Woo! Bali, nasa 4 na araw ata itatagal yung biyahe namin. Unahin muna namin ng Buskalan. Magpapatato muna kami kay... Sabagay, meron na pala akong 3 dot. Ang ibig sabihin pala ng 3 dot na to, akala ko Luzon, Visayas, Mindanao. Pinag-uisipan ko dati Luzon, Visayas, Mindanao or Apo, Wangod. Hindi pala. Etong tatlo na to, pangalan pala to ni Apong Wangod tsaka yung dalawa niyang apo. Kaya 3 tuldok. Ayun yung pinaka-final. Papatatulan tayo ng yung syempre bilang layas, yung may meaning na lagalag ganyan. Yung bilog. Hindi ko pa alam kung saan ko ipalalagay, dito ba o dito. Pag dito kasi masakit eh. Dito. Ha? Sa pigsa. Sa pigsa para matakpan sa pigsa kaya. Sa pinakabutas. Sa pinakabata. Sarap. Kasi kung ipapatato ko yun, yung kita. Ayoko nung tago, yung nasa loob ng katawan. Gusto ko talaga pag nakaano siya, yung parang nakalabas. Wala na, pinag-iisipan ko kung saan pa. May mga jacket pa ba ako dyan? Ayun, yung iba nandun na sa Nabotas eh. Ito lang naman dadaling ko. 2 beses na ako nakakarating ng Sagada, mga kapanalig. Tapos Buskalan, 1 beses. So sumama lang ako sa tropa ko dati, si Derek Villegas. Nagano lang kami, nagban. Bali, ayun yung joiners, yung mga tinatawag. So magbabayad ka lang doon, tapos sila na bahala. Tapos nasa isang ban kayo, may mga bago kayong kasama. Ayun. Tapos ang saya, kasi nga bago sa experience, tapos napakaganda ng lugar. Tapos parang sobrang marerelax ka dahil malamig din, tahimik. Dati, ang patato kay Wangod, nasa 100 lang itong 3 dot na to. Pero ang balita ko kay Kuya JP, nasa 350 na daw. Kaya, ganun talaga, tumataas talaga. Tapos pagdating natin doon, kailangan kukuha tayo ng guide.
na magdadala sa atin doon sa pinakataas. Meron na naman akong kausap doon na lokal na nagtatattoo din. Kasali kasi ako dati sa sa grupo ng mga mahilig pumunta ng Buskalan o yung mga nagpapatato. So nag-comment ako doon dati, tapos nag-PM siya sa akin na kung gusto ko pumunta, siya yung kontakin. Kaya matagal na tong kontak ko, siguro mga 2 years na mga kapanalig. Ngayon lang ulit kami natuloy at kasama ko nga si Kuya JP. Magkalkal na tayo ng mga gamit. I-ready na natin ang mga kailangang i-ready. Ito talaga, kailangan full pack, maraming dala. So siguro sa mga damit, ganun pa din. Pwede naman tayo maglaba-laba lang. O para hindi masyadong bulky yung mga dadali natin. Pero yung sa mga pang-camping, syempre kailangan dali natin sila. First day kasi, ang plano kasi namin, doon kami ng isang gabi sa Buskalan, tapos pababa na kami. Ayan, Sagada, Ipugaw, mga ganun. Hindi ko pa kabisado yung ruta. Si Kuya JP kasi talaga ang nakatoka sa ruta na yan. Sumusunod lang ako sa kanya sa likod. Iba talaga yung gising dito sa Kampanalig. Dinig na dinig ang mga kuliglig. Kuliglig ba tawag dyan? O tama. Ito pala yung nahanap ni Kuya. Yung lagayan na kanyang lutuan. Kailangan wala tayong makalimutan. Full pack lahat. Ay naasahan natin na talagang bulky yung ating mga dadalhin. Hindi naman, sisikapin pa rin natin na na mapagkasya siya ng maayos yung mga gamit. Wala na naman problema eh. Pag-impake na lang ang poproblemahin ko ngayon. Dahil nasa kondisyon na yung motor natin. Kaya okay na, goods na goods. Ayan. Garbage bag para sa mga marurumi natin. Mga kapalalig, pasensya na yung mga naghahanap po ng Facebook account ni Raven Makaraig, yung gumawa po ng speedometer ko. Hindi ko na naman siya na-edit. So bali ito po, ayan. Kontakin nyo na lang po siya para sa lahat ng merong mga burn, yung mga speedometer. Kontakin nyo siya, mag-usap kayo kung paano magagawa yung mga problema nyo. Maraming salamat po. Naghahalongkat ako, ang dami ko talagang gamit. Bibigay ko na lang talaga to kay Utol halos lahat. Pipiliin ko lang. Alam nyo naman, may pagkaburarang si Kapanalig. Pipiliin ko na to para may isa-isa ko na. Hi! Dami. Dadaling ko to. Bagay na bagay ito doon sa may pupuntahan namin. Yung mga kahoy na kutsara, tinidor, plato, mangkok, etc. Oy, nalungkat ko dito. Gusto ko pala magpasalamat kay Sir Lagalag 44 kasi siya, binigyan niya kami ng GoPro protector ba to, yung POM. Yan. Maraming salamat po, Sir. Alright, tuloy tayo. Anong pangalan? Ma'am Kit. Shoutout pala kay Ma'am Kit tsaka Sir Ryan ng Reno, Nevada, USA. ng Reno, Nevada, USA. Maraming salamat po sa suporta. Tol, ako. Marami ako bibigay sa iyo. Sige, Ng mga damit. Oo. Nag-aalongkat lang ako. Kasi si ma'am, nung nakaraan, nagpadala siya ng 1K pang almusal. Oo. Kaso lang tamang-tama, naubusan ng gasol sa itaas. Binili ko ng gasol. Binili mo na lang. Maraming salamat po. Daming Bibigay ko na lang to kila Utol. Kuya Ton. Sa A4, kaya uwi din ako bukas eh. Okay. Akyat ka lang dito, nakain ka. Yan, papiliin natin si Utol at si Junjun. Bahala na sila mamili. May mga pantalon pa dito.
Simula nung nakabili ako ng mga pantalon doon sa Decathlon, hindi na ako nagmaong. Kasi ayun na yung nagiging paborito ko mga kapanalig, no. Kung mapapansin niyo yung laging suot sa vlog, yung mga malalamig. Ayun na yung paborito kong suot, hindi na yung mga katulad nito. Mas komportable na ako doon. Kaya bibigay ko na to. Yan, kung sino magkakagusto. Yung brief ko kaya. Pagpilian nila kung sino yung gusto ng brief ko. Puro na to. Oh. Wow, ang laki na. No guard. May papamana ako sa'yo. Oh, ang dami ah. Tingnan mo nga kung ano. Salamat. Oo. Bahala ka na dyan. Mga short. Tsaka pantalon. Sakto. Oo. Yan, puti. Pag nagtatrabaho kayo sa putikan, suot mo. May trabaho pa rin sila doon eh. Etong natitira kay Utol. Pero marami pa akong halongkatin eh. Yan, bibigay pa natin sa kanila para maubos na yung mga gamit kung hindi na ginagamit, yung mga nakatambak na lang. Nabubulok lang eh. Sayang naman. Tol, ito. Galing sa Balikbayan Box. Uy, yan yan. Oh, Wow. bahala ka na lang kung may bibigay ka pa kay Salamat. Junjun. Oo. Maraming salamat. Oo. Ano yan? Ganda nito. Mga t-shirt yan, mga gamit nyo rin sa pangtrabaho yung iba. May pantalon pa, bago pa yan, Jun. Hindi ko pa nagagamit yan eh. Wala bang tibak dito? Meron. Nabawasan na yung mga natin. Mga, sige, mga tambaking gamit. Alungkat pa ako. Meron pa po tayong isang Balikbayan Box na dumating. Ayan. Dami ko kasing mga gamit na napagliitan na. Tapos, yung iba naman, ang laki. Tapos yung iba, galing rin sa mga bigay na hindi ko na rin nagamit. Kaya pinapamana na lang natin. Para mapakinabangan. Naiipon na. Nangyayari kasi sa akin, di ba, pag may time na nag-gym ako, nagiging bulky yung katawan ko. Tapos, yung mga damit na sinusuot ko, nagiging dapat malaki rin. Tapos, minsan, tiyatamad ako, puwapayat na naman ako, hindi ko na naman masuot yung iba, hanggang sa natatambak na lang, hindi ko na nagagamit. Yan. Tapos, pag maghahalong kat ako, magugulat ako, buhay pa pala tong damit na to. Mga ganun. Yan, ayusin na natin. Ang dami pa dito. Hindi ko pa... May papamana pa tayo. May mga maswerte pang magmamana ng ating mga damit. Dito, ang dami pa pala dito. Oh, ano ba to? Pwede na pala tayo mag-ukay-ukay eh. Pwede na tayo mag-ukay-ukay. Ukay-ukay. Para nalilibang-libang din tayo. Dahil bukas ng umaga, babalik na rin ako ng Nabotas. Hindi na rin ako mahilig magsuot ng mga ganitong kulay. Kasi pawisin yung kilikili ko mga kapanalig. Konting galaw ko lang kasi basta mainit yung lugar. Yun nga, basta mainit yung lugar. Pinagpapawisan agad. So nakakahiya. Pag mga ganito suot yung pag ganitong mga kulay yung suot ko, talagang buwabakat agad dito sa kilikili. Nakakahiya kumilos. Dami pang pantalon, no? Bigyan natin to kila Junjun. Ito short. Akin yan, short ko yan. May mga may mga pambabae. Kanino ba tong pambabae na to? May nahalo-halo na. Baka mamaya kaila Mama Raya to dun, may nahalo-halo na. Ay, mga short ko. Jacket! Kailangan pa ba ng jacket? Grabe, ang dami ko pang pantalon mga kapanalig. Tapos puro, tingnan yung mga tatakli. Tapos di ko man lang nagagamit. Yung ibang na pantalon ko, pinagbibigay ko na rin eh.
Hindi kasi talaga ako komportable sa pantalon. Ang hirap kong humanap ng fit ng pantalon. Gusto ko kasi medyo maluwang lang siya na maganda yung bagsak niya sa baba. Nakwento ko na naman sa inyo yun, di ba? Pag namimili ako ng pantalon sa mall, kailangan maaga pa lang nando na ako. Dahil malamang aabutin na ako ng mga bandang hapon o gabi. Kakahanap ng babagay sa akin. Para sa akin yung pinaka magugustuhan ko. Hirap na hirap kasi talaga ako. Mga damit. Magdadala rin ako ng mga sarili kong lutuan, mga kapanalig, no? Nung nakaraan kasing lakad namin, hindi na ako nagdala dahil may dala na si Kuya JP. Gusto ko kasi sa lakad na to, magluluto din ako. Kumbaga, bukod kami ng lulutuin ni Kuya JP para, ayun, meron ding luto sa vlog ko. Iniisip ko kasi, pag sinakop ko pa yung pagluluto ni Kuya JP at sasama ko sa vlog, mawawala na siya ng content. Kaya magdadala na rin ako ng pinaka-sariling kalan. Tulad ng dati, bibili lang tayo ng mga mura-mura sa gilid-gilid. Tapos, yun, lutuin natin. Tignan ko kung ano yung mga may isip kong masarap na lutuin. Madami namang mga murang gulay dun. Yan, unti-unti ko nang naayos ang mga gamit ko. Bermas pa naman ngayon dun. Bermans pa naman ngayon, malamig dun. Ito pala yung mga jacket ko. Makakapal kong jacket. Kailangan tayo mag-jacket. Jacket talaga ang kailangan. Sige, dali natin to. Siyempre, yung mga ano natin, tawag dito, yung mga bonnet. Kailangan pampawala rin to ng lamig dun. Yay! Dala tayo bonnet kahit mga dalawa lang. Meron na akong bonnet dun sa bahay. Alungkat lang tayo ng mga madadala ko pa. Tapos na tayo sa damit. Mamaya ko na siya isasalansan ng maayos. At yung isa sa importante sa mga dadali natin, yung part ng ating nangingilo talaga ako. Nakakangilo. Nakakangilo yung ano niya. Pag nagkakaskasan yung bakal. Dala tayo ng lutuan. Hindi ko pa ito nahugasan sa ano. Pagka hugasan ko na lang ulit to sa ano pag uwi ko nung nabota para sure na malinis. Sa huli palagi yung ating lutuan. Dumating na nga pala yung ano ko. Naso na nga pala yun. Yung pangharang ko ng hangin. So umorder ako nito. Ang hirap kasi magluto sa isang lugar pag mahangin. Hindi tayo makapagluto na maayos. So ito yung pangharang niya, mga kapanalig. Ayan. So Shopee lang din. Sa lahat ng hinahanap nyo, mga kapanalig, kung meron kayong problema, pinadali ang buhay natin ng Shopee pag meron tayong mga kailangan, no. Pero pinadali ang mga kailangan na makuha, pero pinabilis naman ang pera dahil gagastos ka talaga. Kaka-add to cart. Yan, ayusin lang natin. Yan. Ayusin lang ang mga kailangan. Dadalhin ko rin to. Ayan yung kutsara ko. Tapos itong chopstick ko na kahoy. Yan. Tsaka ito. Dadala na lang ako ng tag-isa nito kasi importante din. Yan.
Siyempre, baso. Kailangan natin ng baso. Na-imagine ko na pag ginagamit ko to doon, no? Tapos nasa taas tayo ng bundok. Suabe. Ingatan lang natin baka mabalik. Saan ko kaya ilalagay ito? Ang tanong. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa power bank ko. Hindi na umaalis yung pinakailaw niya, oh. Ayan. 'Di ba dapat pag pinipindot lang yung gilid, tsaka pa lang siya iilaw. Pero to, naka-stay lang siya. Ilang araw na siyang ganyan. Naghihingalo na. Kaya bumili na ako agad ng bago. Sa Shopee pa din, mga kapanalig. Yung Rosmo ata. Yung Rosmo ba yung ano nun? Yung tatak. Sa halagang 999. So, bali 1,000 na lang. Piso na lang naman kulang. Yun. Bumili na ako. Bilang sa amin, mga content creator at mga biyahero, napaka-importante talaga ng power bank. Para kahit saan tayo, pwede tayong dadalhin ko na lang itong isa, iwan ko na lang to dito. Pwede tayong mag-charge. At tulad ng sabi ko, hindi kompleto. Hindi ako magiging komportable sa pagluluto pag walang lamesa. Kaya dadalhin ko na tong lamesa ko. Ang dami kong dala. Pipilitin natin na magkasya. Lamesa, yung upuan nasa taas na, kukunin ko na lang kila Ate Josephine. Ano pa ba? Yung duyan. Yung duyan, lalabang ko pa to. Kasi, tsaka itong aking tarp, ilang beses ko na nagagamit, hindi ko pa nalalaban. Doon na lang sa nabotas para mas madali. Ito, hindi ko pa rin napapakabit. Pag uwi ko ng nabotas, ako na magkakabit na ito. Kayang-kaya ko na ito mag-isa. Meron lang naman tayong mga tools doon. Ano pa ba? Panghugas. Panghugas ng mga pinggan. Yan, mga pinagkainan. Siyempre, tent. Magdadala rin ako just in case na makatulog kami kung saan saan. Mapadpad kami kung saan saan. Meron akong dalang tent. Tent, duyan, tarp. Siyempre, yung ating lalagyan ng condiments. Ito. I-check ko pa kung nasan yung mga ginamit niya eh. Ginamit namin ni Idol nung nakaraan yung mga nakalagay dito. Kutsilyo, sangkalan, sandok, shense. Dadalhin rin natin para magamit. Maghihiwalay kasi kami ng luto ni Kuya. Maghihiwalay kami para may kanya-kanya kaming vlog sa pagluluto. Ito na yung mga na-impake ko. Meron lang akong kukunin doon sa taas. Hanapin ko nga yung mga sandok, kutsilyo, sangkalan. Ano pa ba? Hindi talaga natin maiiwasan na maging bulky yung mga dala natin dahil yung mga jacket ko ay makakapal. So kailangan pagkasyahin natin talaga sa lalagyan. Oy, ito yung aso na dayo. Chu! Yan yung nakita nyo, yung aso na dayo galing sa gubat. Kukunin ko lang yan dito. Yung mga sandok, kutsilyo. Ano na nangyari? Sana na napadpad yun? At parang wala dito. Eto akin yan. Eto hindi ko na rin siguro dadalhin. Ang importante lang naman yung yung kutsilyo. Tsaka yung aking sangkalan. Meron na naman tayong dun eh. Meron na tayong panghalo. Ito na lang dadalhin ko. Kukunin ko na rin pala para may ilagay ko sa isang lalagyan kasi magkakasama yan eh. Konti na lang matatapos na ako. Mag-impake tapos trip ko magmotor mamaya. Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Parang gusto ko lang magliwaliw. Tignan kung saan makakatambay na naman, saan pwedeng umupo at makapaghanap ng mga magagandang view. Konti na lang. Yan, balik natin sa lalagyan. Dito ka. Okay. Tapos yung kutsilyo. Sama na dyan. Yan. Okay. Yan. Ano pa ba?
Isip-isip, mahirap meron makalimutan. Yung tubigan, dadaling ko na lang yung maliit. Yung nandun sa bahay. Kasi ito, pag dinala ko, sobrang laki. Hindi ko alam kung saan ko isisiksik. Pero pwede naman, itatali na lang natin sa likod. Para marami tayong tubig. Okay na, all set na mga kapanalig. Ayun ang mga dadaling ko. Pero hindi ko pa sure kung may nakalimutan pa ako, kaya iniisip ko pa ano. Pero bago yon, maliligo muna ako para maging fresh ang aking pakiramdam at makagala-gala pa tayo dito sa paligid. Mangungulit-ulit tayo doon kila kuya, doon sa ginagawa nila. At saka meron nga palang nagsusukat ng lupa ngayon, yung mga nakabili po. Nandiyan si Kuya Jerry sa baba. Tingnan natin mamaya kung aabutan ko pa. Pero iblinag naman ni ano yun, pero iblinag naman ni Kautol yun mga kapanalig ng mga panood nyo sa channel niya. Naisipan ko na ano, mukhang masarap maligo ngayon doon sa may bagong gripo doon, no? Ayan, dyan tayo maliligo. Kukunin ko lang yung shampoo ko tapos sabon. Oh, samahan niyo ako maligo mga kapanalig. Malamig pero mag-enjoy ako dyan. Yes! Woo! Kunin ko lang yung aking shampoo. Pampakapal ng panot. Ilang araw ko nang hindi nagamit to, Yan! Ito ang Black Beauty. Yan, gamitin na natin to. Ito pati yung gripo dito sa banyo, pinalitan na rin ni Utol. Nung nakaraan kasi meron tumutulo dito mga kapanalig. Ayan, siguro mga 2 patak sunod-sunod yun. Kahit sabihin mong patak yun, pag naipon dito, ilang timba rin yun. Diba? Kaya malaking binabayaran namin. Maraming salamat ulit kay Utol. Ligo na tayo! Uy, sumikat ang araw. Masarap maligo sa labas. Magkuskus tayo maigi para talagang kondisyon ang ating katawan. Tara na! Sugod! Mga kapatid! Nandito tayo. Yan! Talagang saktong-sakto yung bato na linagay dito Para pag nag-shower ka, okay na okay. Lagay lang natin dito yan. Habang tayo maliligo, magchismisan muna tayo dito. So magiging ano natin ngayon mga kapanalig, ang magiging vlog sa mga susunod na araw ay travel. Tapos pag walang travel tulad ng dati, dito lang tayo sa Kampanalig. Dito muna iikot yung mga ano natin, content. Tapos pag may time, pupunta tayo kay Idol Jabber Sniper o siya yung pupunta dito. Ganun lang din, ano lang tayo, palipat-lipat lang tayo at ano lang tayo, pag may pagkakataon pwede tayo mag-travel. Tulad ng sabi ko, hindi naman natin pwede palagi gawin yung pagta-travel dahil malaking budget ang kailangan doon mga kapanalig. Baka maghirap tayo pag lagi tayo nagta-travel. Ipon-ipon muna, ganun. Tapos pag meron na, travel ulit. Ganun lang. Pero kung dito lang naman, katulad ng mga ginawa ko, yung maghanap lang tayo ng mga magagandang spot na pwede nating tambayan, pwede tayo magluto-luto, pwede tayo magstay kahit hindi naman overnight, kahit maghapon lang, gagawin natin. Kahit sa mga ilog na malapit, hindi naman tayo gagastos ng malaki, diba? Kaya sa mga mahilig sa travel dyan, yan, samahan nyo ako kung saan ko kayo dadalhin, yung mga sulok-sulok. Gusto ko lang talaga magpasalamat kila Utol kasi yun, kay Umot, kundi dahil sa kanila walang mag-aasikaso nitong Kampanalig, walang magbabantay. Natutuwa rin ako kasi yung mga nakakabili ng lupa dito, sila yung kinukuwang gumagawa. So nakakapag-vlog na sila, meron pa silang kita doon sa mismong trabaho na ginagawa nila mga kapanalig. Kumbaga nagiging double purpose. Nakakasuporta din sa pamilya. Ayan. Kaya sa mga makakabili po dito, kung meron kayong gustong ipagawa, mas maigi na po sigurong kunin nyo sila Utol. Ayan, sila Kuya Luni, sila Kuya Waning. Kasi malapit na po dito, nandito na yung Kampanalig, nandito na yung lutuan nila, dito na sila kakain. Kumbaga hindi na kailangan mag-uwian pa ng malayo, ganun. Mas mapapabilis yung trabaho, mas matututukan, di ba? At kung may mga materyales, mababantayan. Kaya yun lang, kung magpapagawa po kayo, sila yung sila po yung kunin nyo.
At sa mga gusto pa pong bumili ng ano, lupa, meron pa pong lupa dito mga kapanalig, no? Marami pa po. Punta lang kayo dito. Hanapin nyo lang si Kuya Luni sa taas, sasamahan na po kayo dito sa baba. Hindi ko po kayo masagot ng ano isa-isa dahil yun nga po busy din. At kontakin nyo na lang po si Utol sa Facebook account niya. Ito po, yung Facebook account ni Utol. Ito na naman. Sana ma-edit ko na naman to Pag to nakalimutan ko, ilalagay ko na lang sa link yung Facebook account, yung link, no. Ilalagay ko sa description, yung link ng Facebook account ni Utol. Wish ko lang, no, yung sana yung mga makakabili din dito sa kapitbahay ko o katabing lupa, halos lahat sana mababait para lahat tayo dito ano lang, walang problema, tahimik lang, yung marunong makisama ang bawat isa, magmahalan tayo dito. Saka yung ano, yung privacy nating bawat isa ano yun rin natin, yung syempre katulad ko, kayo pag may bahay na kayo dyan, hindi ko kayo basta-basta iistorbohin, ganyan, susugurin, ganyan. Kumbaga ano rin, galangin natin bawat isang privacy, di ba? Kaya nga tayo bumili sa ganitong lugar ng bahay para maging tahimik, di ba? Maka-feel tayo ng ano tayo, makapag-relax. Wala namang problema pag free o wala tayong ginagawa, kung hindi ako nagbablog ko, pwede tayong mag-banding. Ayan. Kasi masarap sa isang lugar yung ano yung peace lahat, di ba? Nagmamahalan lang, nagkakaintindihan. Basta gawin natin tong lugar na to na isang payapang lugar, na isang lugar kung saan magiging panatag yung loob mo, no? Yung makapagpahinga ka ng maayos, na wala kang iintindihin na isang kapitbahay mo na maiilang ka umuwi kasi ganito, ganyan. Kaya sana yung mga makakabili dito talagang mababait. Sa ngayon mababait naman wala namang problema. Nasa naman, nakikita ko kung paano, kung pag nakikita ko silang pupunta dito, okay naman. Yan. Woo! Sarap. Ayun. Sarap. Kaskasin mabuti ang katawan. Sarap talaga maligo. Fresh na fresh. Sarap. Ang pinupunto ko lang doon sa mga sinabi ko kanina mga kapanalig, minsan kasi may mga time na hindi ko po kayo ma-entertain as in na yung buong oras ko maibibigay ko po sa inyo kasi sa dami nga pong ginagawa katulad ng pagbablog, tumatakbo yung isip ko kung ano yung mga gagawin ko pa sa mga susunod na oras. Hindi ko po talaga, may mga times na hindi ko maibigay yung 100% na oras ko po sa mga bumibisita. Kaya pagpasyensyahan nyo na po yun, no? Talagang hindi ko kayo ma-entertain. Alam ko naman pong naiintindihan nyo yun mga kapanalig, no? Kaya minsan pag may dumadating, parang normal lang din, batian lang, ganun, ay magandang ano po, tapos balik na ako sa ginagawa ko. Ayun,
Alam ko naman pong naintindihan nyo lahat yung aking sinasabi. Kaya ligo na tayo. Gusto ko kasi sa inyong kaya ginawa ko to mga kapanalig na i-alok yung lupa dito sa inyo para may kasama rin ako yung for safety reason din na meron na akong malalapitan kung sakaling mayroong emergency na hindi lang ako mag-isa yung nakatayong bahay dito kasi nga medyo malayo pa doon. Kung marami tayo dito wala nang problema, 'di ba? Gusto ko lang sa inyo ibahagi din kung gaano ba kaganda dito sa area na nabili ko mga kapanalig, no. Gusto ko rin ma-experience nyo kung ano ba ang pakiramdam pag nagkaroon kayo ng lupa dito. Yan. Alam ko naman na ayan, yung mga nanonood na nakabili ng lupa dito, na kaya kayo nakabili ng lupa, kaya kayo nahikayat na bumili rin ng lupa dito sa area na to dahil gusto nyo ng katahimikan, gusto nyo ng ganitong klima, diba? Kaya panatilihin natin yung dito, katahimikan, pagmamahalan lang ang mananaig dapat dito mga kapanalig, no. Ayan. Woo! Ako lang maingay kasi lagi ako nagbablog. Pero hindi naman sobrang ingay. Maririnig nyo lang ako sa umaga na good morning mga kapanalig, tapos yun na yun. Tapos pag may mga handaan, invite nyo ako. Pag may handaan din dito, invite ko kayo. Ganun lang. Tapos na ako maligo. Ay, I'm fresh. Iba talaga ang pakiramdam pag bagong ligo. Nahuhugasan yung dumi ng buong pagkatao mo. Tuloy natin ang daldalan. Isa pang dahilan mga kapanalig kaya ako nagdesisyon na i-vlog o i-alok sa inyo yung mga lupa dito. Ang punto talaga doon para makatulong din ako sa mga may-ari ng lupa dito na mabenta yung mga lupa nila, no, para makarating kung saan yung balita na merong lupa na binebenta dito para makita nyo. Ayun, malaking tulong rin po sa kanila yun. Wow, fresh na naman si Panot. Kakain muna tayo mga kapanalig, no. Tapos saka ako mag-i-edit. So after natin mag-edit, hanap na naman tayo ng mga content natin. Pag maganda ang panahon, pwede tayo magmotor mamaya dun sa taas. Kung hindi naman naadyain, dito na lang tayo. Pababa na lang tayo dun, silipin natin yung mga ginagawa nila kuya. Pero sa ngayon, kakain muna ako. Ano to? Ano ang ating ulam, ha? Uy, may kanin pa. May rice pa. Sakto. Parang itinira talaga sa akin yung rice na yun, ha. Ay! Anong ulam? Uy, meron palang bagong saing. Wow. Subo muna tayo. Para ganado tayong mag-edit. Malawak ang ating imahinasyon. Yan po. Konting rice lang para hindi tayo lumaki. Yan, konti lang. Sarap. Sarap talaga magluto ni kuya. The best. Pwede nyo mag-asawa ng 5. Kaso yari tayo kay Ate Marinil. Joke lang de, ha. Kain. Malasa talaga eh. Wala kayong Nor Cubes to. Ang bilis lang ng araw, October na. October 1 na pala ngayon. Halloween. Tapos Christmas na. Ang bilis ng panahon. Habang tumatagal, mas dumadami ang responsibilidad. Bilang tumatanda. Ganun talaga. Kailangan mong salubungin ang hamon ng buhay. Pwede ka naman sumabay sa agos, pero salubungin mo ng may tapang,
May sipag, may tiyaga. At may pagpaplano. Naka na. Sa pagdating nyo ng mga edad na mga basta sa iba pagkatapos mag-aaral dyan nararamdaman yung pagiging independent kasi dyan na yung mga time na maghanap ka ng trabaho, diba? Dyan na yung time na gusto mo na rin mag-solo para magawa mo rin mga gusto mong gawin. Ako may mga times na sumasakit na rin yung ulo ko kung paano ko sasalubungin yung mga hamon sa buhay ko, pero enjoy na lang natin. Bahala na. Siyempre sa likod ng camera may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Ayoko na kayong isama doon sa likod ng camera na yun kung ano mo yung pinagdadaanan natin doon. Gusto ko lang mag-enjoy na lang tayo sa pag-vlog katulad nito. Good vibes na lang tayo. Good vibes na lang tayo palagi. Sarap. Tapos na akong kumain. Baba na. Oras na para mag-edit. Oop! Muntik pa ako madapa sa'yo, Pongkan. My goodness ka ha.